So mga tol, newly crowned undisputed super middleweight world champion Terence Crawford tinutukan ng baril ng pulis sa traffic stop. Kakatapos nga lang po ng parade ni Crawford mga tol sa Omaha at saktong birthday pa niya noong mangyari yan. Pinababa pa si Crawford ng pulis sa kotse niya at tinutukan ng baril. Napansin po kasi ng pulis ang pagiging reckless driving. Nang ibigay ni Crawford ang lisensya, doon lang nakilala ng pulis na si Terence Crawford pala yung nahuli nito. Kaya naman, tinikita na lang si Crawford ng pulis for reckless driving. Nakita din ng pulis na armado ang security team ni Crawford pero nakumpirma naman na legal at may lisensya yung baril. Buti na lang, walang nangyaring masama kay Crawford dahil konting maling hakbang lang ni Crawford, pwede siyang mapahamak. Nakatutok kasi sa kanya ang baril ng pulis. Seatbelt. Open the door. Open the door. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni Kenneth Luber. Subalit mukhang napalitan po ang kalaban ni Luber. Matatandaan na in-announce ng Team Luber na ang makakalaban ay itong si Landy Nzeki ng South Africa para sa IBF title eliminator sa Bantam. Subalit sa latest update, iba na po yung kalaban ni Luber. Si Luciano Francisco Baldor ng Argentina na ang makakalaban ni Luber, 10-rounder bout sa Bantamweight division. At wala po diyang nakalagay mga tol na title eliminator. So ano kaya ang nangyari sa title eliminator ni Luber? Magaganap po ang laban ni Luber sa October 26 sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin mga tol, hindi magkasamang lalaban sa iisang card si Luber at Casimero. Sa October 25 po kasi ang laban ni Casimero. Baka ang makasama ni Luber sa card ay itong si Luis Nery. October 26 din kasi ang laban ni Luis Nery sa Kyrgyzstan. Kaya malamang magkasamang lalaban itong si Luis Nery at Kenneth Luber. Sa ibang banda naman mga tol, naganap na po ang pangalawang sparring ni former 3 Division World Champion General Casimero sa bansang Japan. Panoorin po natin ang sparring. Sa ibang balita naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na pagkatapos ng laban ni Naoya Inoue at Junto Nakatani sa kanilang mga laban sa December 27 sa Riyadh, Saudi Arabia, sila naman na maglalaban sa susunod na taon sa buwan ng May na gaganapin sa Tokyo, Japan. Tiwala nga po itong si Junto Nakatani mga tol na kaya niyang talunin si Naoya Inoue. Sa interview po kasi kay Junto Nakatani, sinabi niyang nai-imagine na umano niya na malalampasan na daw niya si Naoya Inoue at hihigitan umano niya ito sa kahit anong paraan. Wala daw siyang sasayangin na oras. Pag-aaralan daw niya na mabuti itong si Inoue. So si Nakatani na kaya ang unang boksingero na magbibigay ng talo kay Naoya Inoue? Ano sa tingin nyo mga tol? Kapag natalo ni Nakatani si Inoue, tiyak na aakyat ng pound for pound ranking si Nakatani at baka mapalitan pa niya sa pwesto si Naoya Inoue. Sa lukuyan pong nasa pang number 3 spot si Naoya Inoue sa pound for pound.